start your inner healing journey. Sa mga susunod na episodes ng Speak to Inspire PGA Podcast, makakarinig kayo ng mga simpleng usapan na madaling sundan tungkol sa kahalagahan ng mental health awareness at kung paano ito direktang konektado sa biblical spirituality tungo sa inner healing. Bibigyan din natin ang salitang awareness dahil marami pa ring tao ang hindi alam, kulang sa impormasyon o mali ang pagkakaintindi tungkol sa mental health. Kapag ikinonekta natin ang mental health awareness sa biblical spirituality, dito pumapasok ang napakahalagang bahagi, ang personal mong karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos na lubos na nagmamahal sa iyo. Kapag pinagsama at may malinaw na pagpapaliwanag ng mental health awareness at ng biblical spirituality at kung bibigyan mo ito ng iyong tuloy-tuloy na atensyon, nagsisimula ka na sa iyong journey ng inner healing. At hindi mo ito gagawin mag-isa dahil magkakasama tayo. Tayo na mga broken people na natututo ring magpagaling at bumalik sa tamang landasin. As you may already know, the teachings here are part of the weekly inner healing sessions happening online every Saturday at 6 a.m. Contact us if you want to know more details. 4 questions that unlock inner healing. Wow. Look at this question. What is inner healing? And how can a person know if he or she has already entered into the journey of inner healing? Okay? Ano ang inner healing? Okay, narinig nyo ng para define yan. Okay? It's a mental state. Okay? It is a mental health status mo, kumbaga. Pero ang tanong ngayon ay ito, how can you know na nagsimula ka na sa journey of inner healing? How can you know? Hindi lang yung know na agree ka, na alam mo, kundi yung know na nandoon ka na talaga in this journey. Okay? Kasi that's one thing na dapat natin makita sa ating buhay. We all need inner healing at sa journey natin, ang daming pasakit na pilit na dumarating, hindi lang problema financially, problema sa emosyon, problema sa relationships, how can you handle this? Ano na nangyari sa'yo? Yung nangyari pa sa nakaraan mo na nag-i-influence sa iyong behavior ngayon? Diba? Parang ang komplikado ng buhay, Ate Eden. Ba't ganun? So, ngayon, with that kind of a situation, we need inner healing. Pero how can you know na nandoon ka na? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so let's continue. Ito na yung mga nadaanan nating topics. Okay, ano yun? Una ay, what is effective inner healing? Making inner healing work for you? The various assumptions on inner healing. Kita natin yan. Balikan nyo lang mga videos. Making the framework doable and transferable. And now, itong pag-uusapan natin. Yung 4 questions that unlock inner healing. Let's continue na. Okay. So, here's the premise. Inner healing is not random or a game of chance. Okay? Parang salvation sa ibang tao. Hopefully, pag wala ako dito sa mundo, pupunta ako sa langit. Sana. Hindi game of chance ang salvation, even ang inner healing. Inner healing unfolds as a journey built on a framework with 4 essential questions. So, malalaman mo kung nasa inner healing journey ka na, nagtatanong ka na ng mga good questions. Hindi yung question na, bakit ako? Hindi naman ako masamang tao. That's not a question of a person who is going through inner healing. Diba? May questions ang nag-undergo ng inner healing at yung questions na yun di-discuss natin mamaya. Pero again, it's a journey. Sabihin nyo nga po, it's a journey. Okay? At kung ikaw ay may faith na kay Jesus Christ at
Feeling mo everything is okay na? Well, think again, may mga gusto pang ayusin ang Diyos sa buhay natin. Okay, continue po. Tingnan niyo po itong next na lagay natin. Okay, yan yung sinasabi natin laging framework, equation natin. Mental health awareness plus biblical spirituality equals inner healing. Now, let's redefine inner healing once again. Inner healing is when there is self-awareness of your state of mental health as you begin to discover biblical spirituality in three different God encounters. Merong inner healing as you are going to that self-awareness. Yun yung sinabi ni Guest kanina na mas aware na ako sa mga kasama ko at hindi lang yung puro sarili niya. Oh, that's a sign na nasa inner healing journey ka. Guess, congratulations. So, di ba? So, tingnan natin. And ang Bible is never silent patungkol sa tinuturo about inner healing. Tingnan niyo po yung verse na to. At pansinin yung mga naka-yellow na colors ha. Why are you cast down, O my soul? Tanong agad ni King David. And why are you in turmoil within me? That's a good question. Sabi niya, hope in God, for I shall praise Him, my salvation and my God. My soul is cast down within me. Therefore, I remember you. Wow, okay. From where? Sabi doon, from the land of the Jordan and of Mount Hermon from Mount Mizhar. Deep calls to deep. That's encounter. Okay? At the roar of your waterfalls, all your breakers and your waves have gone over me. By day, the Lord commands His steadfast love. Again, that's encounter. And His song is with me, a prayer to God of my life. Diyan po sa verses na yan, the person saying the prayer, King David, ay nag-undergo ng inner healing. May self-awareness siya. At nagtatanong siya ng mga tamang questions at meron siyang mga encounters. So you see, merong dapat mangyari sa buhay natin for us to really appreciate yung relationship mo sa Diyos. Otherwise, kung hindi mo sisisihin ang Diyos, sisisihin mo ang ibang tao. Bakit kasi ganito kayo? Yan tuloy, ganito nangyayari sa akin. Alam niyo kung magbabago kayo? Those are the words ng isang tao na hindi pa dumarating o naniniglect niya ang kanyang inner healing journey. Kasi self-centered. Okay? So now, tingnan natin ngayon ang practical inner healing methodology, yan ang technical na title niya, at paano natin i-unlock para mag-umusad tayo sa journey, hindi tayo tumigil, hindi tayo mawala o makapasok tayo because the door to this journey is unlocked one level at a time. Let's start with the first question. Ano yung unlocking inner healing question number 1? This one. Where is the breakdown happening? Okay? Where is the breakdown happening? Ano yung mga stressors na napupunta ka sa breakdown na parang pagkatapos ng sitwasyon na yun na nag-flare up ka, ba't ka ba ginawa yun? Okay? Focusing on your memories. Yan ang isa sa mga dapat mong tingnan. May bad memory ka ba? Okay, listen here mga kapatid. Meron ka bang bad memory na ayaw man isipin, it keeps coming and then wala na, imbiyerna na. Nasira na araw mo. Is there a bad memory? Focusing on your memories is the core of inner healing. Kailangang i-heal ng Lord. Okay? Iyon. At kung brain ang pag-uusapan natin, nakalagay yan sa isa sa mga neurons mo somewhere dyan, na nakastuck dyan, na unconsciously, pwede mo biglang ma-recall iyon. And then if you are not undergoing inner healing, or na-neglect mo ang inner healing journey mo, nagkakaroon ka ng behavior na hindi mo gusto.
at lalong hindi gusto ng mga tao sa paligid mo. Okay? So, this breaking of the power of those oppressive memories. Okay, listen carefully. Yung oppressive memory na nabully ka nung bata ka, okay? Feeling mo hindi ka accepted, okay? Feeling mo may mga sitwasyon sa buhay mo na talagang wala ng pag-asa, na parang nasa dulo ka ng PC mo, even if that happened many years ago, pwede pa rin niya makaapekto sa'yo ngayon if that breakdown is not identified. Yung failure mo, yung na-reject ka, napunta ka sa sitwasyon na hindi maganda, those are the things na dapat mong tanungin. Okay? I-diagnose mo ang sarili mo. Ang tanong dapat, where is the breakdown happening? Tuwing ako ay may bad behavior, okay? Listen, okay, isa pa. Ganito pa. Kapag meron kang bad behavior, may kinalaman yan sa bad memory mo. Hindi bad memory na hindi mo na ma-recall na naiwan mo yung cellphone mo. Hindi memory na yun. Yung memory nung past event mo na natitrigger yung breakdown mo, even ngayon, kahapon man yan nangyari o 10 years ago. Okay? So that's question number 1. That's a diagnostic question. The next thing is a actionable question. Ano yung question? In what ways can prayer, scripture, and spiritual formation function together for healing to work? Katulad ng sinabi ko sa inyo, paulit-ulit, na ang inner healing ay may kasama itong biblical spirituality. Okay? Tanggalin mo ang biblical spirituality, that's just mental health awareness. Na minsan, ulitin ko lito, na minsan nagagamit yung awareness sa mga tao, may depression siya, diagnosed man o hindi pa, meron siyang ganitong problema, alam niya kung saan siya may problema. Pero pag nasa awareness level ka lang, at tulad doon sa biblical spirituality, ang gagawin mo, dahil may ganyan kang sitwasyon, ganyan kang mental health status, sasabihin mo sa iba, ganito ako, dapat unawain nyo kung magbago kayo at huwag nyo akong i-treat ng masama. Yung ibang tao ang gusto mong magbago, hindi ikaw. But, dito sa pangalawang question natin na pinag-uusapan, okay, balikan natin yung question number 2. Yung question na to, actionable question, you are looking for ways na magkaroon ng solution yung bad behavior mo. Hindi mo pinipilit ng iba na magbago because of that at yung bad behavior mo ay okay lang yan dahil ikaw ay merong depression, merong ganito. Okay? Consciously or unconsciously mo nagagawa iyon, you need help. You need inner healing. At kapag nandun ka na, na-identify mo, ayon sa question number 1, where is the breakdown happening? This time, sa question number 2, take action. Anong action gagawin ko? Anong prayer? Anong Bible verse ang kailangan ko? Si JR, ang galing ng ano ni JR, para kami nag-usap. Okay? Sinabi niya, ito yung verse eh. Okay? Ito yung tinuro nung last Sunday sa preaching. Ito yung verse na binasa ko. Ito yung nabasa namin sa Ephesians ni Rovi. You see, there's the action from the Word of God. Sabi doon, and spiritual formation to function together for healing to work. This is a breakthrough. Okay? That's why malamang may kaibigan ka na kailangan marinig yung naririnig mo dito. Huwag natin ipagdamot. Let's invite. Kung ayaw lang pumunta, there are other people. 100 million mahigit ang tao sa Pilipinas, mga kapatid. There are so many people we can help as God is helping us and invite them into this journey. Number 3, okay, bilisan ko na. This is a contrast question naman. Kailangan mo mag-isip eh. This is a good question. Okay? Ano yung question? What is the huge difference between self-sufficiency and Christ dependency? Yung salita na, kaya ko yan, and then tuldok na. That's bad psychology
and bad belief. Okay? Bakit? Kasi self-sufficiency ang iniisip mo eh. Ano ang kaya mong gawin? Kaya sa dami na nakausap ko, lagi ko sinasabi na pagka nandun ka na sa action na gusto mong gawin at you're looking forward na magawa mo yung action na yon, huwag kang magtuldok after na kaya ko ito. Huwag mong tuldukan agad yon. May kadugtong pa dapat yon. Kaya ko ito sa tulong ng Diyos. That's Christ dependency. I can do all things through Christ who gives me strength. Ano pa yung verse? Why so downcast, O my soul? Okay? Put your hope in God. O there. O, di ba? And whatever your behavior is, kaya mo i-switch back ang sarili mo kung bad behavior, kaya mo i-switch back. At kung good behavior, lalong pang alam kung anong kasunod na dapat mo maging behavior. Pero kaya tingnan mo ito isa sa mga dilema na nakikita ko sa mga tao. Kapag may tao nagsalita na, galing ako ng simbahan huwag niyo akong gagalitin. Hiyang-hiya naman ako. Di ba? Sabi ng iba. So galing ka ng simbahan, dapat kami ang magbago. Di ba? So again, that's not Christ dependency. That's self-sufficiency. Dito sa inner healing, okay, kahit na ikaw ay 2,000 years ng believer, you still need inner healing. Kasi meron pa ring bad memory somewhere sa utak mo, sa puso mo, na kapag na-trigger, it will float up and then, nandun ka na naman sa breakdown period. Okay? Unless you're in this journey and then you can recoil back, you can bounce back, you can rebound, sabi nga nila. At hindi lang resiliency ang pinag-uusapan dito. Kung yung parang kaya ko yan, kahit nakawawa na ako, tuloy-tuloy lang. Hindi. Hindi lang resiliency ang kailangan dito. Ang kailangan dito is improvement in your behavior, in my behavior. Because whatever I say to people, I say back to myself. Whatever I say, sinasabi ko na problemado talaga ako, yung brain ko, ang reaction niya, mga kapwa brain cells, problemado daw siya, tulungan natin siya. Walang capability ang brain cells natin, ang ating brain o ang ating uh, thinking pattern o ating thinking lang para alamin yung hindi maganda sa maganda. Alin yung pangit na words, alin yung magandang words. Para sa kanila, lahat ay actionable, kumbaga. So again, are you self-sufficient or Christ-dependent? Okay? Self-sufficiency assumes people can heal their own relational wounds. Kaya ko to, tatahimik lang ako, kaya ko yan. Ako, don't believe that lie. You need Jesus. Hindi dahil sa pastor ako kaya ako nagsalita ng ganito. Kundi dahil kahit na wala sa position ko, kahit tingnan nyo lang ang Bible, it's true pa rin. Kaya lagi ko sinasabi, yung kakapusan ng psychology and psychiatry, okay, may hangganan yan. Okay? Awareness, may hangganan yan. Medication, may hangganan yan. It's God yung magdudugtong doon. Okay? Number 4. This is an application question. What do broken people need to walk through where each encounter is necessary and transferable? Okay, medyo komplikado yung tanong. Pero simplify natin. Tayo ay broken people. Anong kailangan natin lakaran? Okay? So it talks about your calendar. Ano yung mga lugar na dapat mong puntahan at hindi dapat puntahan? Yung mga aktibidades na dapat mong gawin na makakatulong sa iyong inner healing. Okay? At mga tao dapat mong kausap para matulungan ka sa inner healing journey mo. At mga tao na hindi mo na dapat kinakausap dahil hindi sila nakakatulong sa journey mo. That is a question na necessary, mga encounters. Ano pang kailangan ko maranasan sa Diyos para
malakaran ko yung dapat kong lakaran, and then I can tell other people na ito rin yung ginawa ko, maybe baka mag-work sa'yo to. Hindi man eksaktong-eksakto, pero look at the principle and then see. So, in conclusion, start your inner healing journey. Diagnosis reveals the breakdown. Actions orchestrate the encounter. The contrast clarifies why Christ is necessary. And application makes it transferable to human stories. Wow.